Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit at palagi na nangmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Kami po ay ulit natipon po dito sa Manila Central Church upang pag-aralan namin ang iyong salita. Pakiusap, Panginoon, bigyan mo kami ng mapakumbabang puso upang ang aming puso ay maging mapakumbaba at maunawaan ang iyong salita ayon sa Biblia. And then, sa gabing ito, matututunan namin ang mga tanda ng huling panahon. Kaya naway kaming lahat ay malaman na kami po ay nabubuhay sa huling panahon. Kaya pakiusap, tulungan po kami. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Okay. Kagabi po, pinag-aralan po natin yung tatlong event sa kasaysayan ng tao. Halamanan ng Eden at pagpaha sa panahon ni Noe, and then kasaysayan ng Israel. Opo, sa kasaysayan ng Israel, meron po doon mahalagang aral. Lalo na po yung tatlong kwento ng kasaysayan. Halamanan ng Eden, pagpaha sa panahon ni Noe at Israel. Anong aral po dito po sa kwento sa kasaysayan ng tao? Una sa lahat po, halamanan ng Eden, Garden of Eden. Sa katunayan, kinabayan ng Diyos sina Adan and Eva sa halamanan ng Eden. And then, ibinigay ng Diyos sa kanila ang lahat na kailangan nila. And then, meron po doon isang utos ni Hesus Kristo, isang utos ng Panginoon. Ano po yun? Mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay, sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Isa lang po. And then, maaari po silang kumain ng lahat ng prutas. Pero, hindi sila nakinig sa Diyos, kundi kay Satanas. Yun po ay kasalanan. Kaya nga po, anong nangyari? Opo, sila'y napalayas mula sa Garden of Eden. Hindi sila nakinig sa Diyos, kundi kay Satanas. Ito'y nangyari. Opo, nasira po, nawala po yung magandang fellowship kasama ng Panginoon. Ikalawang kwento na yun po ay flood, pagpaha in the time of Noah. Sa panahon niyon, puno ng kasalanan. Kasamaan po, kaya nga ipinasya ng Diyos na hatulan ang mundo. Pero kahit ipinasya ng Diyos na hatulan sila, ibinigay niya sa kanila yung isa pang pagkakataon na magsisi. Kaya nga po, si Noe ay ipinag-aral ang babala ng Panginoon. Sila'y nakinig o hindi? Hindi po. Sa katunayan, sabi ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. Kahit tayong lahat ay makasalanan, meron pa po yung pagkakataon na magsimula, magsisisi at manampalataya sa Diyos. Paano po? Sa pamagitan ng pakikinig. Pero hindi sila nakinig. Ano ang resulta? Lahat ng tao ay namatay. Maliban, pamilya ni Noe at saka mga hayop sa taong ni Noe. Tama po? Dahil hindi sila nakinig.
Hindi sila nakinig sa babala ng Panginoon. Ikatlo, Israel. Tinawag ng Diyos si Abraham bilang isang ninuno ng Israel upang pagpalain sila. And then, ibinigay niya sa kanya yung tatlong promise. Lupa, bansa, at pagpapala. Kung sila'y susunod, opo, tatanggapin nila ang tatlong uri ng pagpapala ng Diyos. Pero, anong ginawa nila? Sumuway sila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Hindi po sila nanglingkod sa Diyos, kundi sa Diyos-Diyosan. Ito po ay pinakamalaking kasalanan sa mata ng Diyos. Kaya nga po, isinugo ng Diyos ang maraming propeta upang sila'y magsisi. Sila'y nagsisi po ang mga Israelita kapag sila'y nakinig sa babala ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta, sila'y nagsisi? Sila'y nakinig sa salita ng Diyos? Hindi. Kaya nga po sa huli po, isinako ng Diyos si Kristo Jesus. Pero ito po ay problema, hindi rin sila nakinig kay Jesus Kristo. And then, opo, dinala nila si Jesus sa Romanong gobyerno and then pinatay po si Jesus Kristo. Ano ang resulta? Opo, ang mga tao sa panahon ni Jesus Kristo, lahat po namatay sa pamagitan ng Romanong sundalo. And then sa loob ng 1,900 years, ang mga Israelita ay pinag-usik at pinatay. Sama sila magpunta. Yun po yung resulta ng kanilang paksuway. Ano ang pinakamalaking kasalanan? Pinakamalaking kasalanan. Pagtanggi kay Jesus Kristo. Kaya nga po, sila'y sa loob ng 1,900 years, isinumpa sila ng makamundong tao. Opo, yung sitwasyon nila ay parang tuyong, maraming dead body na tuyo. Ibig sabihin po, sa matagal na panahon, maraming tao ay pinatay. Yun po yung kasaysayan ng Israel. Kaya, sa pamagitan ng Biblia, malalaman natin, yung kasaysayan ng Israel ay may dalawang sukdulan. Ano yun? Dalawang sukdulan. Kapag sila ay sumunod, makakaroon po sila ng pinakamataas na posisyon. Nakaroon sila ng malaking pagpapala mula sa Diyos kapag sila'y sumunod. Sa kabilang banda, kapag sila'y sumuway, anong nangyari sa kanila? Opo, sila'y pumunta sa pinakamababang posisyon. Pinakamalaking sumpa. Ito po ay kasaysayan ng Israel. Naintindihan po? Opo. Bakit po ito'y nangyari sa kanila? Hindi po sa Pilipinas. Hindi po sa Koreano. Dahil pinili ng Diyos sila isang halimbawa. Kung isang tao ay susunod, anong mangyari sa kanya? Kung isang tao ay sumuway, anong mangyayari sa kanya? Ito po ay dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang mga Israelita bilang isang halimbawa. Naintindihan po? Opo. Ito po ay anong natutunan natin kagabi. And then, today, matutunan natin yung pagpapanumbaling ng Israel. Sa katunayan sa Biblia po, maraming propesya ay nagsasabi tungkol sa kanilang sumpa. And then, ibang verses ay nagsasabi sa atin tungkol sa kanilang pagpapanumbali. Sabi ng Biblia. Kaya, ang lahat ng propesya ay naganap na sa ating henerasyon tungkol sa Israel.
Kaya sabi ng Biblia, sa huling panahon, ang bansang Israel ay muling itatak. Opo. At sa ating henerasyon, itinatan ng bansang Israel gaya ng sinabi ng Biblia. Kaya kung isang tao ay nag-aaral ng Biblia, madali po na naniwala, madali po na naninila, nalalaman nila, Biblia, ang propesya sa Biblia ay talagang totoo. Yun po yung katotohanan. Kaya nga po, yung Israel ay importanteng bansa. Pagpapanumbaling ng Israel. So, bakit po ito ay importanteng propesya? Dahil, pagpapanumbaling ng Israel ay pinakamalinaw na tanda, ebidensya na yung henerasyon na ito ay huling henerasyon. Opo. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, babalik akong muli kapag naganap ang lahat ng tanda ng huling panahon. Ito po ay sinabi ni Jesus Kristo. Ako'y malapit nang tumati. Alam ninyo po, talagang malapit ang kanyang ikalawang pagdating. Malapit po. Kung makinig kayo ng mabuti sa sermon na ito, opo, maniwala kayo, talaga ako'y nabubuhay sa huling panahon. Dahil sa Biblia, talagang maraming ebidensya. Maraming ebidensya. Una sa lahat po, kailangan po din natin malaman kung bakit paparito uli si Hesus Kristo. Ano ang layunin ng kanyang pagdating? Upang hatulan ang mga hindi mananampalataya. Ito po ang kahulan ng kanyang ikalawang pagdating. Okay. And then, May 14, 1948, ito po ay Palestine Post, the newspaper, State of Israel is born. Opo. Yung naging malaya ang bansang Israel at pumabalik ang mga Hudyo kahit hanggang ngayon sa sariling lugar. And sila ay naging malakas na bansa. Sa katunayan, 2,700 years ago, naipropesya ni Propeta Isaiah ang Israel ay makakabangon muling sa hinaharap. Ito ay napakamangang pagsakatuparan ng propesya. Yes po. And then, anong dahilan po? Yung bansang Israel ay naibalik. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagpapanumbaling ng Israel ay tanda ng ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Opo. So, in our generation, bansang Israel ay naibalik. And then, yung tanda na ito ay pinakamalinaw na ebidensya. Sa ating henerasyon, si Jesus ay babalik. Naintindihan po? Opo. Kaya sabi niya, ako'y malapit nang dumating. Tama po ito. Kanyang pagdating ay malapit na. And then, sa Mateo chapter 24, ipinaliwanag ni Jesus isang talinghaga. Yun po yung talinghaga ng puno ng igos. Alam niyo po, puno ng igos? Isang prutas. Fig tree. Ito po. So, yung puno ng igos ay talagang special na punong kahoy. Bakit po? Sa katunayan po, karamihan ng puno ay ano yun? Dahon muna, di ba? Dahon. And then ikalawa, bulaklak. And then, tapos, bunga, di ba? Ito po ay normal na punong kahoy. Okay? Let's learn Korean. Do you know how to read?
Let's read together. 3, 2. Okay. We read like this. Ano yun? Mu. Madali po. Muha. Ano yun? Buhaga. Sa katunayan, gwa. Ito, gwa. Pero, madaling paraan po, ga. Buhaga. Mu. Meaning po, wala. Wala po. Ha. Bulaklak po. Ga. Bunga. Walang bulaklak na bunga. Opo. So, normal na punong kahoy ay may una, dahon. At saka, and then, bulaklak. At saka bunga, di ba? Pero, puno ng igos. Walang bulaklak. Isang araw, nakita po natin, meron po, dahon. Siguro, pagkatapos, the bulaklak, pero wala po. At biglaan, meron po doon, bunga. Kaya nga po naman sila, already prutas lamang? Saan po? Bulaklak. Yung puno ng igos ay tumutukoy sa ano yun? Israel. Bakit po? Yung kanilang kasaysayan ay mukhang puno ng igos. Israel, hanggang sa 1945, sila'y mukhang sira na. Walang bansa, walang Hudyo. Ilang Hudyo ay pinatay. 6 million na Hudyo ay pinatay, di ba? Habang Second World War. Natapos po yung Second World War, 1945. Pero after 3 years, yung bansang Israel ay ipinang-anak. Bansang Israel ay malaya. Kaya nga po, yung kanilang kasaysayan ay mukhang puno ng igos. Opo. Kaya nga po, sa Biblia, puno ng igos ay tumutukoy sa Israel. Naintindihan po? Malinaw po? Opo. Kaya, Matthew chapter 24, verse 32, babasahin ko po. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Tag-araw, summer, di ba? Malambot po dito. Malambot, pagkatapos yung malambot na sanga, anong nangyari? Meron po doon bunga. Ibig sabihin po, yung bunga ay pagiging malaya ang bansang Israel. Malinaw po? Ito po ay importante. Let's read together ito. 3, 2, 1. Malapit na ang tag-araw. Summer is near? What is that? So, meron po Hebrew. Tag-araw po, we read, kaich. Follow me, kaich. Yun po yung Hebrew sa tag-araw, kaich. Pero, yung kaich po, meron po ibang kahulugan. Ano yun? Huli. Katapusan po. Sabi ni Hesus Kristo, malapit na ang tag-araw. Ito po ay hindi panahon, tungkol sa hindi panahon, kundi tungkol sa huling panahon. Naintindihan po? Hindi niya nabanggit ang tungkol sa season, 4 season. Spring, summer, fall, winter. Hindi niya sinabi ang ganito. Kundi, nabanggit niya ang tungkol sa generation. Malapit na ang tag-araw, ibig sabihin po, huling generation ay
huling henerasyon ay malapit na. Kailan po? Bansang Israel ay naging malaya. Kaya nga po, anong henerasyon po sila ay naging malaya? Anong henerasyon po ang mga Israel? Ang Israel po. Anong henerasyon? Sa ating henerasyon. Kaya nga po, ito po, ibig sabihin po nito, ang ating henerasyon, sa ating henerasyon, si Jesus ay babalik. Ito po ay kahulugan ng talinghaga na puno ng igos. Malapit na ang tag-araw, ibig sabihin po, malapit na ang katapusan. Gaya din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay. Ano po ito? Ang lahat ng mga bagay. Ito po ay tanda ng huling panahon na matututunan natin yung gabi na ito, sa gabi na ito. Anong tanda matutunan natin? So, alam ninyo, siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Ibig sabihin po, kung makita ninyo ang mga tanda ng huling panahon, tapan ninyong malaman, kayo'y nabubuhay sa huling henerasyon. Malinaw po? Malinaw po? Opo. So ipakita ko isang video clip. Sila'y mga Hudyo na pastor. Sila'y pastor pero mga Hudyo. Kaya nang alam natin, kinapuputan ng mga Hudyo si Jesucristo. Dahil kay Jesucristo, maraming Hudyo ay namatay. Maraming Hudyo ay pinatay sa kasaysayan ng Israel. Pero sa ating henerasyon, maraming Hudyo ay naniwala kay Jesucristo bilang isang tagapagligtas. Nakita po natin ito. Our people were scattered for 2,000 years and now brought back to their own nation, which has never happened to any other nation before. It's a great miracle. The fact that Jerusalem came back into the control of Jewish government is looked at by most prophecy teachers as a major fulfillment and a sign of the end times and the return of Yeshua. Jesus gave an interesting parable in Matthew 24. He said, I want you to look at the fig tree. He said, when the branches of the fig tree become soft, and when the first leaves come out, then you will know that the end is near, and that generation will not pass away till all that happens. The fig tree is the nation of Israel. The nation of Israel has been dry and stiff spiritually concerning Jesus. The nations being soft means that the people's hearts will begin to soften and at least be willing to listen to the message of the gospel. Today, when we share the gospel, people are open, very open, all over the country. That is the branches becoming soft. We believe there are about 14,000 believers in Jesus under this title. When I was 17, I remember there were about 200 to 300 believers. After 30 years, we have this number of about 14,000. This is even a greater miracle than the miracle of departing the Red Sea or the wall of Jericho falling down. So I do believe that we are in the end times. I do believe that the return of Christ is near. I really believe so. Restoration of Israel in this land is prophetic, is according to the timetable of the Lord. Opo. Kaya nang sinabi nila, Israel, ang kanilang kasaysayan ay timetable ng Panginoon. Kaya, kapag makita po natin yung Israel, malalaman natin anong henerasyon ay ating henerasyon. Naintindihan po? And then sa ating henerasyon, sila'y naging malaya. And then, naging malakas na bansa, ang mga Hudyo ay bumabalik sa kanilang lupa. Ibig sabihin po, yung henerasyon natin ay katapusan. Katapusan na henerasyon. Sa loob ng 1,900 years, ang bansang Israel ay parang maraming tuyong buto
Dahil ang maraming Hudyo ang namatay sa mahabang panahon. Pero sa ating henerasyon, sila'y lubos na naibali. Kaya, yung bansang Israel ay naging malaya. And then, ang kanilang lupa ay naibalik. At ang bansang Israel ay naging malakas. So, ang kasaysayan ng bansang Israel ay isang himala. So, bago po, Second World War, bansang Israel, wala po, di ba? Wala po yung bansang Israel. And then, pagkatapos ng Second World War, opo, yung bansang Israel ay naging malaya. Alam niyo ba ito? 2,700 years ago, nagpropesya ang Biblia ng kalayaan ng bansang Israel. Isaiah chapter 66, verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapang-anak pa ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Hanggang dito po. Hanggang dito po. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Meaning po, yung kasaysayan ng Israel talaga special. Sa ibang bansa, hindi po ito nangyari. Pero sa bansang Israel lamang, ito'y nangyari. Ano yun? Ipapanganak pa ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Ito'y posible na mangyari? Opo, kung ang Diyos ay kikilos. And then, ang Diyos ay kumilos sa bansang Israel at nakikita natin ang mga tanda ng huling panahon. Kaya nang natutunan natin 1870, yung bansang Israel nasira na. It was Israel's darkest hour. The armies of Rome invaded Israel and its cities were pillaged. Jerusalem was sacked and burned. The great temple of God lay in a heap of rubble. It was the end of the Promised Land. The people of the Promise settled among the nations, adding to the art and science and culture of the places they went. The Promised Land, a story they told their children of a time long ago, of a dream long since ended. They were part of other nations now, but there was no place they could call home. And in each generation, there were those who rejected them, persecuted them, refused to let them live in peace. Some tried to annihilate them altogether. And so the dream was rekindled to return to the land of their fathers, to their ancient homeland, Israel. Against incredible odds, they carved new lives out of the wilderness and built a new nation on its ancient foundations. And on May 14, 1948, they gathered here in Tel Aviv's Art Museum as David Ben-Gurion, Israel's George Washington, declared the reborn state of Israel. In that moment, ancient prophecies were fulfilled. 2,000 years of Jewish prayers were answered, and a miracle of survival and achievement had just begun. Hindi lamang sila ay naging isang malayang bansa. Naipropesya na rin ng Biblia na sila ang magiging pinakamalakas, mayamang bansa. Opo. Kaya nang naipropesya ng Biblia. Ito po ay isang fulfillment ng propesya ng Biblia. Opo. And then, sila ay naging malakas, sabi ng Biblia, magagawa ng isang sundalo po, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo.
Opo, ito po ay isang mahalagang pangako ng Panginoon. God will fight for Israel. Kaya nga po, isang sundalo ay nagpatakbo ang 1,000. Ito'y nangyari? Opo. Ito po ay mapa ng Middle East. Yung kulay red ay tumutukoy sa Muslim country. And then sa gitna po, sa gitna ng the Muslim country, meron po doon, Israel. Saan po yun? Ano yun? Opo, pinaka malin na country, Israel. Sa gitna po. And then ibang bansa, lahat po, Muslim country. Pero mula taong 1947, may digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim na 6 na beses. Meron po digmaan 6 na beses. So, sa ating palagay, sino ang mananalo? Opo, mas marami po yung Muslim country and then mali lang po Israel. Sa palagay natin, siguro Muslim country sila ay manalo. Pero 6 na beses, lahat po ang bansang Israel ay nanalo. Bakit po? Ipinangako ng Diyos na I will fight for Israel. Opo. Kahit sila ay mali na bansa, talagang malakas. Ayon sa pangako ng Diyos. The war ends. Total Israel victory. Bakit po? Ito, color green, territory ng Muslim. Color white, territory ng Israel. So when they become malayang bansa, 946, punti lang po, territory ng Israel. Pero ito'y lumalago, di ba? Opo, lumalaki po. 47, 67, and 2010. Most of the land of the Canaan ay sa Israel. Bakit po? Opo, sa lahat ng tingmaan, sila'y nanalo. Kaya ito din ay naganap na sa ating henerasyon. And then, ayon sa Biblia, sabi ng Biblia, na maibabali ang kanilang lupa. Hezekiel 36, verse 34 hanggang 35, babasahin ko po. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal. Sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagtaraan at kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, kiba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Opo. Sa katunayan, bago nila tinanggihan ni Hesus Kristo, maayos ang kanilang lupain. Pero noong sila'y mapaalis at alis sa Israel, ang lupain nila ay naging disyerto. Parang ilang po. Kaya kapag marami ang mga tao bumisita doon sa Israel, nakita nila ang lupain ng Kanaan po ng naging wasak. Mukhang disyerto. Subalit, si Propeta Hezekiel, na propesya niya 2,500 years ago, yung kanilang lupain ay magiging mabungkal. Dati po, yung kanilang lupain ay parang ganun po. Pero sa ating henerasyon, mukhang halamanan ng Eden. Sa ating henerasyon. Ito din, isang video clip tungkol sa kanilang lupa. For centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But in the late 1990s, a few Jewish men came here with a goal to change that. Men like Yaakov Berg. 2,000 years ago, Israel known like the best
wine country in the ancient world. The Roman Caesars, the Greeks, they brought their best wine, not from Italy, not from French. They brought it from here, from Israel. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was 3 years old. I remember when we started to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will grow here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we change the land. It's not that we... Anong sinabi niya? Hindi ito dahil sa magdadala tayo ng panibagong lupa o kung ano man, di ba? Ibig sabihin po, hindi sila nagbago ng lupa. Brought a new soil or something like that. The land... Ang lupain ay nanumbalik sa anyo nito. came back to herself. It's like a dead man that... Ito ay gaya ng isang taong patay na muling nabuhay. Meaning po, isang himala. Kaya nga po, walang sinuman po naunawaan ito. Bakit po? Yung kanilang lupain ay naging mabubungkal. Bakit? Ito, yung isang larawan mula sa satellite, sa kalawakan. Ito po ay borderline. Egypt, Israel, same panahon po. Same situation, kulang ng tubig, kulang ng ulan, pero bansang Israel, yung territory ng Israel, kulay green. Egypt, opo, desert pa. Bakit ito'y nangyari? Yung lupain Kanaan lamang, bakit ay naibalik? Hindi po Egypt. Dahil ipinangako ng Diyos ito sa kanila. Kaya, mga prutas sa Israel, wow, mukhang matamis, di ba? Yung nakakakuha sila ng ganitong mabuting prutas sa kalaking ubas. Ito ay isang kumpol ng ubas. Isang kumpol lang po. Malaki po, di ba? Opo. And then, isang German photographer, nagpicture po siya yung dating Israel at saka ngayon Israel. Kaya, yung title ng Gaston Untied, ito po ay sa English, Yesterday and then Today. Kumuha ang isang fotograpo ng litrato habang ang bansang Israel hindi pa malaya. Pagkatapos ng ilang taon, pumisita siya sa kaparehong lugar at kumuha ulit ng litrato. Ito, dati, ngayon. Same place po, same place. Yung nakita po nyo ito, di ba? Isang gusali, di ba? Same gusali po. Pero naging matabang. Dati, ngayon. Dati, ngayon. Dati, ngayon. Yesterday, today. Bakit ito'y nangyari? Dahil nangako ang Diyos. And then, ang mga Hudyo, Israelites, they are returning. Hindi po returned. Hindi po past tense. Hindi po past tense. They are returning. Kahit ngayon, they are returning. Their own land. Ito din ay naipropesya ni Propeta Isaiah. Isaiah 43, verse 5 hanggang 6, Huwag kang matako sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi. Iyong lahi, meaning po, ang mga Israelita, di ba? Mula saan po? Mula sa silangan. Titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo at sa timo, huwag mong pigilin.
So, naipropesya ni Propeta Isaiah, ang mga Israelita ay ang mga Israelita ay babalik mula sa silangan, kanluran, timog at saka the hilaga. Like this. Opo. Ang mga Hudyo na namumuhay sa nakakala sa buong mundo. Subalit, ngayon, sila'y bumabalik po sa Israel. Mula sa silangan, kanluran. Kanluran po, Europa. And then silangan, Asia. Europa, Amerika, at saka Asia. Freely po, they return. Freely po. Pero, mula sa hilaga. Saan po hilaga? Mula sa Israel. Saan po? Hilaga. Russia po, Russia. Dating Soviet Union. Sa katunayan, dati po, sa Russia, maraming Hudyo ay tumira po doon. Subalit, hindi pinahintulutan ng gobyerno ng Russia ang mga Hudyo na tumayo. Ngunit, noong panahon niyon, bigla na nagkaroon ng tagutom sa Russia. And then sa US, maraming Hudyo doon na mayaman. Kaya meron po doon deal, negosyo. Russia, gutom ka, di ba? Bibigyan natin kayo ng bigas. And then, paintulutan ninyo ang mga Israelita na babalik sa Israel. Land of Canaan. And then, sinagon ng Russia, opo, sige. And then, maraming Soviet Jews ay return to their land. Sabi ng Biblia, hayaan mo. Opo, pinahintulutan nila ang mga Israelita na naibalik. And then, sa Israel, Timog, Africa po. Sa ilang bansa sa Africa, meron po doon mga Hudyo. Lalo na po, Ethiopia. Hindi nila pinahintulutan ang mga Israelita sa Ethiopia na maibalik sa Israel. Anong sabi ng Diyos sa kanila, Ethiopia? Huwag mong pigilin. Kaya nga po, sa pamagitan ng maraming eroplano, year 1991, ang gobyerno ng Israel ay napagalat ng pekeng balita sa Ethiopia. Anong pekeng balita? Makakaroon ng digmaan sa Ethiopia. Kaya nga po, maraming leader, politician ay tumakas sila mula sa Ethiopia. And then, sa tipo eroplano ay naktala ang Israel sa Ethiopia. And then, nailigtas nila 14,000 Hudyo sa Ethiopia. Tinatawag natin ito Solomon Operation Solomon. Dahil sabi ng Diyos sa kanila, huwag mong pigilin. Opo. Kaya nang sinabi ng Diyos, ito'y naganap. Tinatawag ng mga Hudyo sa Ethiopia ang kanilang mga sarili na Beta Israel na ang ibig sabihin ay sambahayan ni Israel. Ang Beta Israel ay nahiwalay sa loob ng 1,000 taon mula sa iba pang mga Hudyo sa mundo. Noong Mayo 1991 ay inulunsad ng bansang Israel ang Operation Solomon upang iligtas ang natitirang 15,000 na mga Hudyo sa Ethiopia. Sa loob ng nakamamangha at walang hintong 36 na oras. Nagkaroon ng panahon na ang mga Hudyo sa Ethiopia ay naging makapangyarihang tribo na naghari sa lupain. Namumuhay sila sa kanilang mga kubo, naghahari sila sa matataas na bahagi ng mga bundok sa palibot ng lawa ng Tana. Sila ay mga taong nag-aaral ng Torah na mahigpit na tumutupad dito. At inaalala nila noon na ang Jerusalem ay makapangyarihan. החג ההוא
Ilang Ethiopian? 14,000 po. 14,000. 1991, ito'y nangyari. Pero ngayon, sa ating henerasyon din, bumabalik po sila. Sila ay mula sa Ukraine. So, nakinig kayo ng mabuti. Anong sinabi nila? In the early morning, 130 Ukrainian Jews landed in Tel Aviv to begin a new life. Tumating po sila sa Tel Aviv, capital ng Israel. Many see the moment when these new immigrants step onto the tarmac here at Ben Gurion Airport as the time when the words of the Bible written thousands of years ago come to life. There has never been a people who have been exiled for so long who then return to their homeland, return to their language. And so there's the prophetic reality of this that's so huge that each one of these people, Isaiah saw, Jeremiah saw, they saw them. Anong sabi niya? Isaiah saw, Jeremiah saw. Sino sila? Propeta, di ba? Ibig sabihin po, naksulat po sila, propesya, tungkol sa pagpapanumbalik ng Israel. Opo. Kaya nang sinabi ng Biblia, ang mga Israelita ay pumabalik sa ating henerasyon. Dahil, sabi ng Biblia, sa huling panahon, ang bansang Israel, lihin ni Abraham ay babalik sa kanilang lupa. And then, naganap po ito sa ating henerasyon. Totoo po ito? Totoo po? Opo. So, sa congregation na ito ay sila ay natakbuhan po nila ang mga Israelita sa buong mundo every year. Mga 5,000 mga Hudyo mula sa buong mundo ay pumalik every year. More than 5,000. And then, sabi ng Biblia, sila ay magiging mayaman mula sa dagat. So, Isaiah chapter 60 verse 5, kung makagayon ikaw ay makakakita ng maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Sa madali po, sila'y magiging mayaman. Ito din ay naganap na? Opo. Naganap po sa ating henerasyon. Sa Israel po, special na dagat doon. Tinatawag natin ito, Dead Sea, patay na dagat. Yung Dead Sea ay halos 10 times na mas malat kaysa normal na dagat. Kaya nga po, walang nabubuhay na nilalang. Alam niyo po ito? Ano yun? Ito po. Asin po, asin. Ten times po. 10 times more salted than normal na tubig sa dagat. Sobrang salted. Sobrang maalat. Kaya nga, inisip ng mga tao, walang kabuluhan, walang isda doon. Pero pagkatapos ng independence of Israel, sila ay gumawa ng factory doon. And then, nakakagawa sila ng maraming pera. Yung lahat ng product ay mula sa Dead Sea. And then, sabon with Dead Sea mineral, di ba? Dead Sea. Sobrang mahal po yun. Kaya nga po sila ay naging mayaman. Sinabi ng mga tao, ang kayamanan ng patay na dagat ay mas malaki kumpara sa kayamanan ng Amerika, UK at France. Kaya nga, ang Israel naging napakayaman. And then, where's from the Gentile? Ito, sabi ng Biblia, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Mga bansa, ibig sabihin po, mula sa bansang Hentil po. There are many famous brands, di ba? Starbucks, and then Intel,
Kodak, NBC. Lahat ng kumpanyon ay sa mga Hudyo. Owner ay Hudyo. McDonald's, Coca-Cola, Nestle, opo. And then sa buong mundo, maraming Hudyo ay super rich man. Howard Schultz, dating may-ari ng Starbucks, siya din po ay isang Hudyo. Mark Zuckerberg, founder and may-ari ng the Facebook. And Netflix, founder ng Netflix, Mark Randolph din, siya po ay Hudyo. Google owner Sergey Brin, siya din po ay Hudyo. And then, founder ng Levi's. The Zin, Levi's, siya din po ay the Hudyo. Levi Strauss. Bakit ganon? Deuteronomy chapter 8 verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo. Sino sila sa iyo? Pilipino? Hindi po. Koreano? Hindi. Sa iyo, Hudyo. Ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan po? Upang makaroon ka ng kayamanan, pera. Opo. Deuteronomy chapter 8 verse 8. Nangako ang Diyos sa kanila. Kayo ay magiging mayaman. Wow. So sa Amerika po, 6 million na mga Hudyo sa Amerikano, sila ay 2% ng populasyon ng buong Amerika. Pero, yung 2% ng mga Hudyo sa Amerika ay mayroon humigit sa 45% ng kayamanan ng Amerika. 2% population ay may 45% ng kayamanan sa Amerika. Kaya nga super rich man day. Dahil nangako nito ang Diyos. And then sa pamagitan ng malaking pera, nakahari po sila sa mga politicians sa Israel. Kaya Isaiah chapter 60 verse 10, ang kanilang mga hari, presidente ay manglingkod sa iyo, sa Israel. Sa Israel. Siya po ay isang prime minister ng Israel. Anong sinabi niya? Gusto kong sabihin sa inyo ng napakalinaw. Huwag kayong mag-alala tungkol sa presyon ng Amerika sa Israel. Dahil tayo, ang mga Hudyo ang kumukontrol sa Amerika. Anong sabi niya? Tayo ay kumukontrol sa Amerika. At alam iyon ng mga Amerikano. Kaya nga po, palagi po, tumutulong ang Amerika sa Israel. Opo. Kaya lahat ng presidente ng Amerika ay pumunta sa their congregation, AIPAC po. Lahat ng presidente, lahat ng politician, pumunta po sila, sumama po sila sa isang gathering ng mga Hudyo. Bakit po? Opo, meron po silang kalakasan. Kaya nang sinabi ng Biblia. So tingnan ninyo po ako. Sila'y talagang naging malaya ang bansang Israel? Opo? Talaga po? Opo. And then, ang mga Hudyo ay pumabalik po sa kanilang lupa, land of Canaan? Hello? And then, yung lupa nila ay matabang? Naging matabang? Opo. And then sila ay naging malakas at mayaman. Kaya nang sinabi ng Biblia. So, ang Biblia ay totoo? Totoo? Ilang porsyento? Opo, 100% totoo. Kaya nga tinatawag natin ito, katotohanan. Katotohanan po. Okay, thank you for your answering. So, let's stretching together. Okay, follow me. Sa kanan, kaliwa. Isa pa po kanan, kaliwa. And then, sa likod, sumigaw. Ah!
Ay, pasensya na po. Isa pa po. Sa kanan. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Sa likod. Shouting! Buhay pa po? Hanggang sa session 5, huwag po kayong mamatay. Okay? Hanggang session 5. Hanggang sa session 5. Okay? Big hands po. Let's big hand. Ilang beses po? 9? 10 po, 10. 10. Okay. 3, 2, 1. Mabilis po. Dahan-dahan. Ilang beses po? Opo, 7, 3. Dahan-dahan po. 3, 2, 1. 7. Ilang beses po? 2? 3. Okay, 3 beses po. 3, 2, 1. Ay, salamat po. Kumising na po ba kayo? Buhay pa po? Opo. Okay. And then, signs of the end time. Opo. Mga tanda ng huling panahon. 2,000 years ago, tinanong ng mga alagad kay Hesus Kristo. Ito po. Matthew chapter 24, verse 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabi mo, Jesus, sabi mo sa amin, kailangan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Nabanggit ni Jesus maraming beses tungkol sa ikalawang pagdating. And then, mga tanda, katapusan ng panahon. So, dahil maraming beses sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagdating, kaya sumagot siya ng ganito. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, "Ako ang Kristo," at ililigaw nila ang ibig sabihin po sa huling panahon. Unang tanda, unang ebidensya ng huling panahon ay makakaroon po doon ng pekeng Jesus. Pekeng Diyos. Bulaang Diyos, bulaang Kristo. Sa ating henerasyon, marami po bulaang Kristo at bulaang Diyos? Marami. Ito po, isa lamang sa mga tanda ng huling panahon. Bulaang Kristo. Marami po. Siya, Russian Jesus. Russia. American Jesus. Dalawa. Sino siya? Filipino Jesus. Anong sinabi nila? Ako, ikalawang pagdating ni Jesus, sundin ninyo ako. And then, gumawa sila ng himala. Kaya nga po, maraming tao ay sumusunod sa Kanya. Malaking problema. Sila talaga, ikalawang pagdating ni Jesus? Hindi. Opo, unang pagdating ni Jesus, kapag siya po ay pumunta po dito unang beses, siya po ay naging isang tao. Tama po? Pero ikalawang pagdating ni Hesus Kristo ay hindi tao. Hindi po tao. Siya po ay makapangyarihan Diyos. Siya po ay makapangyarihan Diyos. And then, isang hukom, hindi po tao. Kaya they misunderstood. Sabi ni Jesus, marami ang magiging bulang Jesus.
ito'y naganap na. And then, hindi po bulang Jesus lamang, kundi pati maraming bulang propeta. Meaning, false Bible teachers sa huling panahon. Sa Amerika po, maraming church doon. Alam niyo po, pinakamalaking church sa Amerika? Ito, Lakewood Church sa Houston, Texas. Every Sunday, more than 50,000 church members ay nagsasama. Every Sunday. 50,000. Marami po, di ba? And then siya po ay in charge of the church na ito, Joel Osteen. Opo. Siya po ay napakasikat. Alam niyo po bakit? Bakit po siya po ay napakasikat? Dahil handsome? Handsome siya? Guwapo siya? Hindi. Alam niyo, bakit po siya po ay sikat? Dahil siya po ay pinakayamang pastor. Very, very rich pastor. Yung kanyang isang bahay ay 560 million pesos. Isang bahay lamang. 560 billion pesos. Sabi niya, tinuturo niya, alam nyo bakit ako'y naging mayaman? Dahil kay Jesus. Yun po yung mensahe niya. Kaya nga po, maniwala kayo kay Jesus. Opo, kayo din ay magiging mayaman. Kaya nga maraming tao ay nagtitipon. Naintindihan po? So, para saan po sila ay nagtitipon? Para sa espiritual na pagpapala o makamundong pagpapala? Makamundong pagpapala. Naintindihan po? Kaya nga po maraming tao ay nagtitipon. Sa katunayan, wala silang pakialam ang tungkol sa kaligtasan. Espiritual na bagay, kundi tungkol sa makamundong bagay lamang. Kaya nga po, ang kanyang mensahe ay ganito. Anong sabi niya? Gusto ng Diyos na tayo sumagana sa pinansyal. Magkaroon ng maraming pera, may sa katuparan ang tathana na ibinigay niya sa atin. Totoo yun? 100% mali. Si Jesus ay mayaman o duka? Mahirap. Si Jesus ay mahirap o mayaman? Opo, pinakahirap. Pinakahirap. Pero sabi niya, dahil kay Jesus ako'y naging mayaman. Mali yun. So, may tanong po ako, bakit kayo pumupunta sa isang church? Para sa physical na pagpapala o para sa spiritual na pagpapala? Talaga po? Tingnan ninyo po yung panalangin ninyo. Anong gusto nyo? Ay, Panginoon, bigyan mo ako pera. Bigyan mo ako magandang kalusugan. So, yung bunso ko, makaroon po siyang exam. Pakiusap, Pastor, exam. Sa inyong panalangin, wala po spiritual na bagay. Kundi, makamundong bagay lamang. Totoo po ito? Bakit po, hindi po ninyo ipag-pray ang tungkol sa inyong kaligtasan? Kundi, bakit po, ang mga makamundong bagay lamang? Opo, sumagot po tayo, ay, gusto kong tanggapin yung pagpapala na spiritual. Pero sa puso, una, physical na pagpapala muna. And then, pagpapala na spiritual. Opo, kailangan po natin i-check ang tunay na puso ko. What I want talaga. Maraming bulang Bible teacher. Jeremiah chapter 6 verse 14. Kanilang pinagaling ng bahagya ang sugan ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan.
Sa church po, maraming church. Nabanggit ng mga pastor, God bless you, God loves you, God guide you. Don't worry about that. Kapayapaan, kapayapaan. Pero anong sabi ng Biblia? Gayong wala namang kapayapaan. Ito po ay actual. Saan po? Tunay na kapayapaan. Saan po? Opo, sa kaligtasan. Kung ako'y talagang ligtas, ako'y makakaroon po ako ng kapayapaan. Pero sa palagay ng mga makamundong tao, kung ako'y maging mayaman, meron po akong kapayapaan. Mali yun. Mali yun. So maraming church ang nagtuturo patungkol sa makamundong pagpapala lamang, kundi wala po doon tunay na kapayapaan. Kapag may pumunta sa simbahan, sasabihin ng pastor ang ganito, ikaw ay anak ng Diyos. Kayo'y pagpapalain ng Diyos. Pero, hindi pa sila nakinig sa Ebanghelyo. Ibig sabihin po, hindi pa sila naligtas. Sila ay anak ng Diyos? Sila ay anak ng Diyos? Sila ay naging anak ng Diyos? Hindi. Pero bakit po sinabi nila ang ganito? Hindi nila alam ang tunay na kaligtasan. Opo, totoo yun. Kaya nang sinabi ni Hesus Kristo, maraming pulang propeta sa ating henerasyon din. Kaya maraming church doon, pero sadly, maraming maling church. Kaya, dapat nating malaman ano ang tunay na church. Number 2, digmaan. Verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Opo, nakikita po natin. Nakikita po natin at saka nakikinig po, naririnig po natin ang mga lumo ng digmaan every day. Israel, and then Iran, America, Ukraine, Russia, di ba? Dito po sa Pilipinas, sa Mindanao po, maraming doon po, di ba? The terrors. The war and rumors war. Nasalisik ako ng New American Standard Version, Lucas chapter 21 verse 11 said, makakaroon ng mga terrors. Terrors po. Totoo yun. Ukraine, Russia, no? Kaya nga maraming tao ay namatay. Nawala sila ng pamilya, nawala sila ng bahay. Israel, Hamas, Israel, Iran, kahit hanggang ngayon, di ba? Opo. And then, sa buong mundo, maraming nuclear bomb. Nuclear bomb. Kaya nang sinabi ng Diyos, ito din ay naganap na. And then, number 3, tagutom. Magkaroon ng tagutom at magkaroon ng tagutom. Ang mundo ay humaharap sa krisis sa pagkain. Kulang ng kulang. Ang mundo ay napakaliit para sa buong populasyon ng kumakain. So, i-check ko sa hapon na ito. May 13, di ba? Ilang populasyon po buong mundo? 8,292,000,000. Marami po, di ba? Marami. Sa katunayan, napakaraming tao ang nanirahan sa mundo, kaya kulang na pagkain. Every day, 20,000 mga bata ay namatay dahil sa gutom. Araw-araw. Every day. Tingnan niyo po sila. Miserable ang situation. Very thin. Namamatay po sila dahil sa kulang ng pagkain. Ayon sa Biblia, tayo ay nabubuhay sa huling panahon. And the mga rindol. Matthew chapter 24 verse 7, sabi ni Hesus Kristo, mga rindol. Opo. So noong 2023, February, sa Turkey po, magnitude 7.8. Kaya nga po, mga 50 kataway namatay. And then,
6,000 gusali ang kumuho. Tingnan niyo po ito. Dahil sa Oskay, Lindor, yung gusali ay kumuho. Mga 50,000 katao ay namatay. Sa Japan, 2024, Thailand. A magnitude 7.7 earthquake rocked central Myanmar and was felt in neighboring Thailand. The U.S. Geological Survey says the tremor hit northwest of the city of Sagaing at a shallow depth on a Friday afternoon, March 28. A 6.4 magnitude aftershock hit the same area minutes later. According to a report by Agence France Presse, chunks of ceilings fell from buildings and roads buckled in Myanmar capital, Naypyidaw. The ground vibrated violently for around half a minute before settling. It caused panic in nearby cities in northern Thailand and down to capital Bangkok. The quake damaged buildings in Bangkok and forced the suspension of some metro and light rail services in the city. Local authorities in Bangkok say a 30-story skyscraper under construction for government offices collapsed. What about Pilipinas? Opo, last year September sa Cebu, malakas na Lindor. Scenes of fear and devastation as the Philippine province of Cebu is struck by a powerful quake late Tuesday. The tremor emanating from a fault that had not moved in the past 4 centuries. Jervis Manahan has tonight's top story. Lights exploded in front of St. Peter and Paul Parish in Bantayan, Cebu as the magnitude 6.9 earthquake struck at 10 p.m. Tuesday. Bakit po sa ating henerasyon, malaking lindor ay naganap. And then nakita ko isang news. Sabi nila, walang lindor sa Palawan, safety zone. Totoo yun? Sabi nila, walang lindor Palawan. Walang Oskay sa Palawan. Sabi nila. Pero noong 2024, June 11, for 100 years, walang lindor po. Pero sa ating generation, 2024, meron po doon lindor. Yanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Palawan. Pag-alas 3 kaninang hapon. Naitala ng PBOX ang sentro ng lindol sa layong 91 kilometers southeast ng bayan ng Rojas. Ayon po sa PBOX, sa luwas po, meron po church namin. Habang yung oras na yun, ako'y nakaroon ng Bible seminar sa Palawan, Quezon. And then nakita ko isang news, the breaking news, and then nahula po ako. Ito po isang signal, knocking. Jesus coming is near, di ba? Opo. Alam niyo, di ba? Safety zone sa Palawan, di ba? Pero walang safety zone sa ating henerasyon. Even sa Palawan, opo, meron po tingmaan. And then, salo po, mga salo, pestilence. One of the last sign is pestilence. Alam niyo Ebola virus? Ebola virus. Itong Ebola virus ay nahawaan. Ang 90% ng bilang ng mga tao ay namatay. Kaya takot na takot. Yung symptom ng Ebola ay ang lahat ng dugo ay lumalabas mula sa katawan. Patuloy na nasusuka ng dugo. And then, namatay. And then naranasan natin yung coronavirus noong 2019 hanggang 2021. Naranasan po natin, di ba? Miserable ang situation. Walang gathering. Mahirap na mahirap. Pero, death rate, hindi mataas ang mortality rate. Subali, ang paghahati ng coronavirus ay masyadong mabilis at madali. So, natatakot ang mga doktor. Kung Ebola virus and then coronavirus, kung sila ay pinagsama, anong mangyayari? Sa maikling oras, maraming tao ay mamamatay. Siyempre po, ito'y mangyayari. And then, mga dakilang tanda sa langit.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At makakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa, ano yun? Dakilang tanda na mula sa langit. Okay, we can say this about changing weather, pagpabago ng panahon. Sabi ng church members namin, sabi nila, ay pastor, don't worry, walang bagyo sa Palawan. Tumating po ako sa Palawan noong 2021 September. Sabi nila, ay pastor, don't worry, dito po walang bagyo. Walang typhoon. Pero 2021 December, super typhoon ay dumating. Sa loob ng ilang linggo, walang water, walang kuryente, walang signal. Naranasan po nila unang beses. Kaya nga po, ang mga kalsada ang nasira, tuloy, kahit buko po, maraming buko ay nasira na. Ay, pastor, walang problema, walang pagbaha sa Palawan. Pero, pagbaha sa Palawan noong 2025, February. Boys po. Ay, Lagpas bewang na... Uli po. Lagpas bewang na baha ang sumalubong sa mga taga-barangay Siksikan sa Puerto Princesa City, Palawan kahapon. Gumamit ng lubid ng mga rescuer para mailikas ang mga residente. Rumaragasa rin ang baha sa Barangay San Manuel kung saan tumulong na sa pag-rescue ang mga sundalo. Sa Barangay San Jose, Barangay San Jose po, di ba? Yung Palawan Church namin ay nasa Barangay San Jose. Ito po, our barangay. Bukang Ilog, di ba? bitbit ng mga residente ang mga isinalbang gamit. Ang ilang bahagi ng Palawan, abot dibdib ang baha. Sa bayan ng Nara, inalo ng baha at nahulog sa kanal ang sasakyang ito. Nalunod sa baha ang ilang mga alagang hayop sa bayan ng Aborlan. Stranded naman ang ilang motorista matapos umapaw ang tubig sa tulay. Sinabi ng mga members, sa loob ng 40 years, walang pagbaha. 40 years. Kaya nga po, maraming estudyante, sila ay naranasan po ito unang beses. For the first time. Opo, maraming beses. Hindi nila alam yung pagbaha dati, pero ngayon, nalaman nila. And then, sa Apocalypse chapter 16 verse 20, pumaksak sa mga tao ang ulan ng malalaking, ulang ng malalaking yelo. Ano yun? Ito din ay isang tanda ng huling panahon. And then, nakaraang taon po, hindi po sa Russia, hindi po sa Amerika, kundi sa Philippines, Quezon City, hailstorm po. Pamilya, bumagsak ang maliliit na butil ng yelo o hail kasabay ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Fairview, Quezon City ngayong Martes ng hapon. Nakuna ng video ng ilang residente ang pagbagsak ng hail sa kanilang bubungan at meron din sa kahabaan ng Regalado Avenue. Isang puno naman ang nabuwal sa may Ascension Road sa Lagro kaya humanap muna ng alternatibong ruta ang ilang motorista. Malakas din kasi ang naging hampas ng hangin sa kasagsagan ng buhos ng ulan. Nangyayari ang hailstorm kapag matindi ang thunderstorm kung saan umaakyat sa mas mataas na bahagi ng atmosphere ang ulap kaya nagiging yelo ang water droplets. Nagbabangga ng mga yelong ito, lumalaki ng lumalaki at muwabagsak sa lupa kapag mabigla. Ano po yun? Ulan po o yelo? Yelo po. Saan po? Manila, Quezon. Dito po. Hindi po the country na may winter season. Yelo po talaga. Anong lagi yelo? Bakit? Naranasan po ninyo dati hailstorm? So, ito po, mga tanda ng katapusan ng panahon, sinabi ni Jesucristo. Sa katunayan, meron pa po, pero kulang ng oras, hanggang dito lang. Pulang Kristo, tingman, tagutom, lindor, salo, mga dakilang tanda. Ito'y naganam na o hindi pa? Naganam na. Anong ibig sabihin po?
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Gayon din naman kayo, tayo, kapag nakita po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Ano po ito? Ang lahat ng mga bagay na ito. Ito po. Nakita po ninyo o hindi pa? Nakita po ninyo o hindi pa? Nakita. And then, anong dapat natin gawin? Alam ninyong siya'y malapit na. Sino po siya? Ito. Jesu Cristo. Malinaw po? So, ating henerasyon ay talagang katapusan ng henerasyon? Totoo yun? Our generation is last generation? Totoo po? Hindi po? Totoo hindi? Talaga po? Opo. Totoo yun. 100% totoo. Siyempre po, walang sino man ang malaman kung kailan. Eksaktong taon, buwan, araw, hindi natin alam. Subalit, ito ang malinaw na sa ating henerasyon ay huling henerasyon at sa ating oras, si Jesus ay darating sa himpapawid. Yun po yung tinatawag ito na rapture po, rapture. Nabanggit ni Jesus ito, rapture. Anong mangyayari kung siya po ay darating sa himpapawid? Matthew chapter 24, verse 40 hanggang 41. Kaya may dalawang taong pumupunta sa bukid. Para saan po? Pumunta po sila sa bukid. Para sa trabaho na magtanim, di ba? Ang isa ay kukunin. Kukunin ni sino po? Ni Jesus. Ang isa ay iwan. Isa ay kukunin. Siya po ay talagang Kristiyano na naipanang na muli. Ang isa ay iwan, hindi po siya naligtas. 41, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa ay kukunin, ang isa ay iwan. Magtatrabaho sa isang gilingan para sa dinner. So ito, umaga. Ito, dinner. So ngayon po, dito po sa Manila, 9 p.m., di ba? 9 p.m. Sa kabila po, Amerikano, anong oras po? 9 a.m. So, magsimula po sila na magtrabaho at saka magsimula po tayo na kumain ng dinner, di ba? Kaga po, biglaan po, si Jesus ay darating sa himpapawid. Isay, ang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano ay kukunin at isay iwan. Sino po ang iiwan? Kahit meron po silang relihiyon, kung hindi po sila naligtas, sila'y iiwan. Ito ay rapture. Sinabi ni Jesus, hindi ko the Pastor Kim. Sinabi ni Jesus ito. Ibig sabihin po, tiyang na ito'y mangyayari. Sa oras na yun, ang physical na katawan ay mababago sa spiritual na katawan. Like this. Wala po doon, mga reliyosong tao. Pero only tunay na Kristiyano ay kukunin ni Jesu Cristo. Kung gayon, handa na po ba kayo na makilala si Jesus? Talaga po? Seryoso po kayo? Kung hindi, ito ay tunay na seryosong problema. Jesus Christ. Sila ay nakikinig sa sermon ng pastor. At ang tema ay ang ikalawang patakti ni Jesus. Tulad natin. He's coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church,
that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Saan po sila? Kinuha, di ba? Tingnan ninyo po siya. Bakit umiyak siya? Umiyak po siya. Bakit po? Maraming tao nauupo, di ba? And then nakikinig po sila sa sermon ng pastor. Yung tema ay ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Sinabi niya, si Jesus ay maaaring dumating ngayon buwan. And then, opo, kinuha siya, di ba? And then, meron po ilang tao, members na iniwan. And then, umiyak siya. Bakit? Opo, ngayon, nalaman niya, siya po ay hindi pa ligtas. Kahit, tumadalo po siya sa parehas na church. Opo, maraming tao dito po. Di ba? Mga 500, 400, 500. So, bukhang parehas. Bukhang kayong lahat ay maligtas. Pero, alam ng Diyos, sino ang tunay na ligtas. Kung hindi po kayo naligtas, kahit kayo'y tumadalo, iiwan kayo. And then, iiyak kayo. Tulad niya. Bakit po? Dahil, pagkatapos ng lecture, meron po doon, 7 years tribulation. Anyo ng impyerno. Sa loob ng 7 years, opo, maraming bagay mangyayari na takot na takot. Ito po ay isang shadow ng hell. Kaya nga, umiiyak po siya. Sa pagkakaya ng kidlat na nangagaling sa silangan at naliliwanag hanggang sa kanluran. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng Diyos. Biglaan po. Darating po siya sa himpapay. And then, tunay na Kristiyano lamang ay kukunin. Ikaw ba ay handa na? Importanteng tanong. Talagang ako'y naligtas sa pamagitan ng Biblia, Ebanghelyo? Kahit kayo'y tumadalo sa church sa 100 taon, kung hindi po kayo naligtas, iiwan kayo. At pupunta sa impyerno. Ito ay sinabi ni Hesus Kristo. Kaya nga po, dapat tayong maghanda. Amos chapter 8 verse 11. Ang mga araw ay tumarating. Yung araw na ito ay huling araw. Araw ng rapture. Sabi ng Panginoon Diyos na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain. Hindi tagutom sa tinapay o pakauhaw sa tubig. Ito po ay hindi tagutom na physical. Kundi tungkol sa salita ng Diyos. Kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon. At hindi nila ito matatakpuan. Bakit po ito'y nangyari? Ayon sa Biblia, sa pamagitan ng Biblia, ano ang church? Hindi po gusali, kundi grupo ng tao. Ito po ay church. Kaya, we can say that church inside building. Dahil church ay hindi gusali. Tao, grupo ng tao. Tunay na Kristiyano. And then, Holy Spirit ay kumikilos sa atin, sa church. Grupo ng church.
So, yung church po ay kukunin kapag si Jesus ay darating sa himpapawid kasama ng Holy Spirit. Naintindihan po? Kaya pagkatapos ng rapture, walang church po dito po sa mundo. And then, walang gawa ng Holy Spirit. Kaya, kahit isang tao ay makikinig sa Bible seminar namin sa YouTube, hindi mari po siya maligtas. Dahil walang gawa ng Holy Spirit. Walang church dito po sa mundo pagkatapos ng rapture. Naintindihan po? Kaya nga po sabi niya, sila ay tatakbo ng paro-parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito matatakbuhan. Naintindihan po? Kaya, kung ngayon po, meron po kayong pagkakataon na maligtas dahil wala pang rapture. Pero kung makikinig kayo, nakikita ninyo yung rapture. Pagkatapos na rapture, walang pagkakataon na maligtas. Kaya nga po, dapat kayong maligtas sa pagkakataon na ito, sa Bible seminar ito. Dahil yung ikalawang pagdating ni Hesus Kristo ay malapit na. Naintindihan po? Naintindihan po. Opo, gustong-gusto ng Diyos na kayong lahat ay maligtas. Pero una sa lahat po, dapat ninyong malaman, maunawaan. Ang Biblia ay 100% katotohanan, salita ng Diyos. Naniwala po ba kayo ito? Talaga po? Opo. Maraming ebidensya mula sa session hanggang ngayon, di ba? Maraming ebidensya. And then bukas, Thursday, Friday. Opo, pag-isipan po natin ang tungkol sa aking sarili. Hanggang ngayon, kasaysayan, di ba? Pero bukas, hanggang sa the Friday, matutunan natin personal na bagay. Who am I? Sino ako sa harapan ng Diyos? Dapat ninyong malaman ito. Hindi po pangalan, ako'y Pastor Kim. Hindi po pangalan. Situation, position, condition. Sino ako sa harapan ng Diyos? Matututunan natin ito bukas. Kaya dalawang araw po ang natitira. Do not delay. Do not delay. Kung makikita ninyo yung lecture, wala na po pagkakataon. Kaya pakiusap, do not delay. Kundi, tomorrow, and then Friday, tumalo po kayo hanggang sa wakas. Okay po? Promise? Nakita ko yung mukha ninyo Okay, maraming salamat po. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, na ibinigay mo sa amin yung mahalagang oras na ito na matutunan ang salita niyo. Sa gabing ito, natutunan namin, Panginoon, kami ay nabubuhay sa huling panahon. Ang lahat ng propesya ay naganap na tungkol sa huling panahon. Kaya, Panginoon, pakiusap, bigyan mo kami ng magpakumbabang puso upang makinig po kami sa iyong salita ng maigi at maunawaan namin ito. Panginoon, pakiusap, kabayan mo po kami tungo sa langit sa pamagitan ng kawan ng Holy Spirit. And then, ingatan mo at protektahan mo silang lahat po pag sila ay uwi.
Ito po aming panalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.